Nagsisimula ang storya sa isang grupo ng mga doktor na pilit inililigtas ang isang premature na baby. At makalipas ang ilang sandali ay tinawag ang ina ni Dayan upang makita ang kalagayan ng kanyang anak kung saan diretsahan niyang tinanong ang doktor kung mabubuhay pa ba ang sanggol. At mula roon ay biglang lumipat ang eksena makalipas ang 17 years kung saan ang anak ni Dayan na si Chloe ay isa ng teenager na may iba't ibang medical condition tulad ng asthma, diabetes, at paralysis kaya siya ay naka-wheelchair. At sa kanilang bahay ay makikita na may mahigpit siyang daily routine kung saan umiinom siya ng maraming klase ng gamot. Regular na chine-check ang kanyang blood sugar, at sobrang maingat sa lahat ng bagay tungkol sa kanyang kalusugan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay ipinapakita na si Chloe ay sobrang talino, mausisa, at mahilig matuto kaya nangangarap siyang makapasok sa pinakamagandang university sa kanilang city at puno ng pag-asa niyang ipinadala ang kanyang application. At sa tuwing may dumarating na mail ay umaasa siyang iyon na ang acceptance letter pero palaging wala. Kahit ganoon ay hindi siya sumusuko dahil patuloy pa rin siyang nag-aaral mag-isa at gumagawa pa ng mga advanced na gadgets bilang kanyang hobby. Hanggang isang araw habang nag-aaral siya ay may narinig siyang sasakyan na pumarada at inakala niyang mail van iyon pero nang tumingin siya sa labas ay nakita niyang ang kanyang ina lang pala ang kakauwi galing grocery. At habang abala si Dayan sa pakikipag-usap sa phone ay sinilip ni Chloe ang mga grocery bag at doon niya nakita ang isang green na pack ng gamot na may pangalan ng kanyang ina kaya agad siyang nagtaka kung bakit may ganoong gamot si Dayan. At nang gabing iyon nang ibinigay ni Dayan ang usual na dosage ng mga gamot ni Chloe ay napansin niyang kasama na rin ang parehong green na gamot kaya tinanong niya ito pero mariing sinabi ng kanyang ina na para talaga iyon sa kanya at ang pangalan sa pack ay pangalan lang daw ng taong kumuha ng Race Eta. Kahit may duda ay ininom pa rin ni Chloe ang pills at natulog. Kinabukasan ay chinek niya ang medicine cabinet at nakakita siya ng isa pang pack na may label na Trigoxin na may pangalan niya ngunit nang maingat niyang alisin ang label ay lumabas na pangalan pa rin ni Dayan ang nasa ilalim kaya doon na siya nakasigurong may mali. At nang gabing iyon ay hindi niya nilunok ang green pill kundi itinago niya ito para masuri. At nang makatulog ang kanyang ina ay palihim siyang bumaba ng bahay upang i-research ang gamot sa computer pero napansin niyang pinutol pala ang internet. At habang abala si Chloe sa paghahanap ay hindi niya namalayan na nakatayo lang pala si Dayan sa dilim at tahimik siyang pinapanood. Kinabukasan ay nagsimula si Chloe na tumawag sa iba't ibang random na numero at humingi ng tulong sa mga stranger para hanapin online ang gamot na Trigoxin hanggang may isang tao na nagsabi na ito ay heart medication pero ang original na pills ay red at hindi green kaya lalo pang lumakas ang hinala niya. At dahil desidido siyang malaman ang totoo ay nag-isip siya ng plano kung saan sinabi niya sa kanyang ina na gusto niyang manood ng sine. At pagdating nila doon ay nagpaalam siyang mag-CR pero palihim siyang lumabas ng theater at tumawid papunta sa isang malapit na pharmacy kung saan nakita niya ang mahabang pila kaya magalang siyang nakiusap sa isang lalaki na mauna na siya at nang mapansin nito ang kanyang wheelchair ay pumayag agad ito. Pagdating ni Chloe sa counter ay ipinakita niya sa pharmacist ang green na pill at tinanong kung para saan iyon. At matapos itong suriin ay sinabi ng pharmacist na hindi iyon Trigoxin kundi isang gamot para sa aso na ang pangalan ay Rodex. Kaya agad nabigla si Chloe at tinanong kung delikado ba ito sa tao. Ipinaliwanag ng pharmacist na kapag ininom ng isang tao ang Rodex ay pwede itong magdulot ng paralysis. At dahil dito ay biglang kinabahan si Chloe nang marealize niya na posibleng matagal na pala siyang binibigyan ng kanyang ina ng gamot na pumipigil sa kanyang makalakad. Ngunit bago pa siya makapag-react ay biglang pumasok si Dayan sa pharmacy at agad siyang tinurukan ng sedative kaya nawalan ng malay si Chloe at dinala siya pauwi. At nang magising siya ay nakakulong na siya sa kanyang kwarto habang galit na galit si Dayan at hinaranggan pa ang pinto gamit ang wales. At dahil alam niyang matalino at resourceful ang kanyang anak ay umalis si Dayan para bumili ng bagong gamot na matagal na niyang ni-research online. Pero hindi sumuko si Chloe at gamit ang mga tools na mayroon siya ay gumawa siya ng improvised soldering iron. Pinainit niya ito, tinakpan ng bintana ng kumot para hindi masugatan. Ginamitan ng tubig ang salamin, at nagawang makapasok sa kabilang kwarto. Gumapang siya sa bubong at tumalon pababa ngunit agad siyang inatake ng asma dahil wala ang kanyang inhaler. Kahit hirap ay nakabalik pa rin siya sa kanyang kwarto para magamit ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas gamit ang wheelchair pero sinabutahe pala ang home elevator kaya sa sobrang frustration ay itinapon niya ang isang upuan at sinubukan niyang akyatin ang hagdan gamit ang kanyang mga kamay. Nadulas siya at nahulog ngunit sa gitna ng pagkakahulog ay may napansin siyang nakakagulat dahil nagalaw niya ang kanyang daliri sa paa.
At doon niya na-realize na simula nang itigil niya ang pag-inom ng green pill ay unti-unti nang bumabalik ang lakas ng kanyang katawan kaya napatunayan niyang kinokontrol ng kanyang ina ang kanyang kalusugan. Agad siyang bumalik sa wheelchair at tuluyang nakatakas palabas ng bahay. At habang umaandar siya sa kalsada ay may paparating na sasakyan kaya inakala niyang si Dayan iyon at nagtago siya sa takot. Pero laking gulat niya nang makita na ang dumating ay ang postman na regular na naghahatid ng kanilang mail. Agad niyang hinaranggan ang van at muntik pa siyang masagasaan nang biglang magpreno ang postman. At nang bumaba ito ay isang salita lang ang nagawa niyang sabihin na tulong. Habang tinutulungan siya ng postman ay dumating si Dayan at nagkunwaring nag-aalala. Sinabi ng postman na gusto ni Chloe na pumunta sa polis ngunit iginiit ni Dayan na uuwi na sila at pinalabas pa niyang kanidnap siya ng lalaki. Sinubukan niyang takutin ng postman pero dahil walang signal sa lugar ay hindi ito makatawag ng tulong kaya tumanggi siyang ibigay si Chloe. Sa huli ay pumayag si Dayan na sumama si Chloe sa postman pero kailangan daw ay kasama rin siya. At habang papasok si Chloe sa van ay bigla niyang tinurukan ng sedative ang postman kaya agad itong bumagsak, at bago pa makapag-react si Chloe ay naturukan din siya at nawalan ng malay. At nang magising siya ay nakakulong na siya sa basement kung saan nakatali ang kanyang wheelchair at may lalagyan ng makapal na itim na likido sa tabi niya na inakala niyang iyon din ang parehong gamot na ginagamit ng kanyang ina para siya ay muling maparalisa. Habang naghahalughog si Chloe sa basement para maghanap ng kahit anong pwedeng makatulong sa kanya ay nakakita siya ng isang nakatagong bungkos na mga dokumento na laking gulat niya nang malaman na mga acceptance letter pala iyon mula sa university na matagal na niyang inaplayan. At doon niya napagtanto na ang kanyang ina mismo ang nagtatago ng mga ito kaya sobrang galit at sakit ang naramdaman niya. Ngunit mas lalo pa siyang nayanig nang makita niya ang mga lumang larawan ng kanyang sarili noong bata pa siya na malusog at kayang maglakad. At sa ilalim ng mga larawang iyon ay may mga hospital papers tungkol sa isang baby girl na ang pangalan ay Chloe na namatay 2 hours pagkatapos ipanganak. Kasama pa ang isang news clipping tungkol sa isang bagong silang na sanggol na dinukot mula sa parehong hospital sa mismong araw na iyon. At doon biglang nag-connect ang lahat sa isip niya dahil ang baby na hindi nakaligtas sa simula ng storya ay ang totoong anak ni Dayan. At dahil sa matinding lungkot ay dinukot niya ang ibang sanggol para ipalit. At nang bumaba si Dayan sa basement ay tuluyan na niyang inamin ang katotohanan kung saan sinabi niyang hindi niya talaga biological na anak si Chloe at sinadya niyang panatilihin itong mahina at paralisado sa pamamagitan ng gamot dahil hindi niya kayang mawala ulit ang isang anak. At paulit-ulit niyang ipinilit na lahat ng iyon ay ginawa niya dahil sa pagmamahal. Pero si Chloe ay takot na takot at ayaw na niyang magkaroon ng kahit anong kinalaman sa kanya. Kaya naghanda si Dayan ng isang syringe na may lamang itim na likido at doon tuluyang nagpanik si Chloe kaya gumapang siya papunta sa isang storage room at isinara ang pinto. Kung saan nakakita siya ng bote na may label na poison. At nang pasukin siya ni Dayan ay pinili ni Chloe na inumin ang poison kaysa hayaan na maturukan na naman siya. Kaya nagsisigaw si Dayan ng tulong habang bumabagsak si Chloe. At agad siyang dinala sa hospital kung saan nailigtas ng mga doktor ang kanyang buhay pero hindi na siya makapagsalita o makagalaw. At habang nakahiga siya sa hospital bed ay nakita niya si Dayan sa labas ng bintana na nakatingin sa kanya. At dahil hindi siya makapagsalita ay pinindot niya ang call button para tawagin ang nurse na nagbigay sa kanya ng papel at ballpen. Ngunit sa mismong sandaling magsusulat na sana siya ay biglang namatay ang ilaw sa buong hospital at tumunog ang alarm dahil sinadya pala ni Dayan na ay trigger ang emergency system para makalapit ulit sa kanya. At sa gitna ng kaguluhan ay palihim na pumasok si Dayan sa kwarto ni Chloe. Tinanggal ang mga medical equipment nito at sinubukang itulak palabas nang walang nakakapansin. Ngunit nang bumalik ang nurse ay nakita niyang wala na si Chloe at ang naiwan lang ay isang sulat na may iisang salita na mom kaya agad niyang inalerto ang security. At habang pilit itinutulak ni Dayan ang wheelchair papunta sa escalator ay biglang nag-lock ang upuan. At ginamit ni Chloe ang natitira niyang lakas para idiin ang kanyang mga paa sa gilid ng escalator para pigilan ito. Kaya nagpanik si Dayan nang hindi na niya ito maitulak pa. At dumating ang mga security guard na pilit pinapababa ang baril na hawak ni Dayan habang sumisigaw itong gusto lang niyang iuwi ang kanyang anak. Pero tumanggi siyang sumunod kaya isang guard ang nagpaputok at nahulog si Dayan pababa ng escalator. At agad na nailigtas si Chloe habang si Dayan ay inaresto. At matapos ang lahat ay lumundag ang storya makalipas ang 7 years kung saan si Chloe ay isa ng adult na muling nakakalakad ng mas maayos at namumuhay kasama ang kanyang tunay na pamilya. May mga kaibigan na siya at nakapagtapos na sa university na matagal niyang pinapangarap.
At dinalaw niya si Dayan na ngayon ay pasyente na sa isang mental hospital kung saan kalmado niyang sinabi na maayos na ang kanyang buhay at malaya na siya. At bago siya umalis ay inilabas niya ang isang green pill na matagal niyang itinago, ang parehong gamot na ibinibigay sa kanya noon, inilagay niya ito sa kamay ni Dayan at malamig niyang sinabi na buksan ang kanyang bibig, at doon unti-unting nag-fade ang screen bilang hudyat ng pagtatapos ng storya. At kung nagustuhan mo ang video ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa channel.